Nakapuntos daw si US Vice President Kamala Harris sa una nilang debate ni former President Donald Trump para sa pagkapangulo ng Amerika. Inendorso rin si Harris ng ilang bigating celebrity gaya po ni Taylor Swift. Nasa frontline na balitang yan si Gerald de la Peña. Naging mainit ang kauna-unahang presidential debate ni na US Vice President Kamala Harris ng Democrats at dating US President Donald Trump ng Republican Party. She is Biden. She's trying to get away from Biden. Clearly, I am not Joe Biden. And I am certainly not Donald Trump. Una nilang pinagdebatehan ang isyu ng inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa Amerika. Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. And what we have done is clean up Donald Trump's mess. Look, we've had a terrible economy because inflation which is really known as a country buster. It breaks up countries. We have inflation like very few people have ever seen before, probably the worst in our nation's history. Sunod na pinag-usapan ang tungkol sa abortion na fact-check pa si Trump ng moderator dahil sa mali niyang sinabi na suportado raw ng Democrats ang abortion after birth. There is no state in this country where it is legal to kill a baby after it's born. Pinagdebatehan din ang tungkol sa mga immigrant. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. Matapos ang higit 1.5 oras sa debate, kumpiyansa si Trump na naging maayos ang ipinakita niya. Pero base sa isang presidential online prediction, si Harris ang nakalamang. Bumaba ang suporta kay Trump mula 52% sa 47%. Habang umakyat naman sa 55% si Harris. Tila pumuntos din si Harris matapos siyang i-endorso ng ilang celebrities gaya ni Taylor Swift. Sa isang post, sinabi ni Taylor na naniniwala siya sa mga ipinaglalaban ni Harris. Mula naman sa isang Filipino-American, mula sa grupong Filipino Young Professionals, mukhang mas maraming Pinoy sa Amerika ang boboto kay Harris dahil sa mga programa ng bise para sa mga immigrant. There is no Filipino-Americans for Trump and Vance. But there's Filipino-Americans for Harris-Walz, and then also Filipino-Americans in the coalition of Republicans for Harris who are joining there. And so while there is that polarization on the ground within our own communities, we're not seeing that reflected in the actual organization or political organization. Maghaharap muli sa debate sina Trump at Harris sa Oktubre bago ang presidential election sa November 5. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerald de la Peña, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.